Tayo po lahat ay tumayo. Sama-sama po tayo sumamba. Sama-sama po tayo magpuri at awitan ang pasasalamat ng ating Panginoon. Come on, church! Let us all praise the Lord! Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba, nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatanghal ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos nag-uumapaw, pag-ibig mo nadarama. Awit ng pasasalamat, ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos nag-uumapaw, pag-ibig mo nadarama. Ating muling awitin. Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba, nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama ihahayag, sama-sama itatanghal ang awit ng pasasalamat. Ihahandog sa'yo, Ama, lubos-lubos nag-uumapaw, pag-ibig mo
tuwa at pasasalamat. Tatalon! Tatalon sa gala, papupurihan ka. Sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa gala, papupurihan. Minsan pa! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa gala, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapuri. Sa biyaya mo lamang ang lahat ito'y biyaya mo sa. Minsan pa po ating sampitin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sa iyo namin binibigay, Panginoon Diyos, ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang karangalan. Dahil ikaw ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Amen po ba doon? Amen. Di tayo magsasawa na purihin ang nag-iisang Diyos, ang isang Panginoon. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, awitin natin. Hindi ikaw ang Diyos na nilikha ng mga kamay. Hindi ikaw ang Diyos na umaasa kanino man. Hindi ka rin nangangailangan ng kahit anuman. Ikaw ang Diyos, wala nang ang iba. Minsan pa po. Hindi ikaw ang Diyos na nilikha ng mga kamay. Hindi ikaw ang Diyos na umaasa kanino man. Hindi ka rin nangangailangan ng kahit anuman. Ikaw ang Diyos, wala nang ang iba. Ikaw lamang ang Diyos, at sa pasimula, ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos, sa ginhawa at sa kahirapan. Ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos. Kapangyarihan. Kapangyarihan mo di matatalo ng sino man. Ikaw lamang ang Diyos na ang pangalay papapurihan. Karapat-dapat kang pag-alayan ng aming buhay. Ikaw ang Diyos, wala nang ang iba.
sa pasimula, ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos sa ginhawa at sa kahirapan. Ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos. At sa pasimula, ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos sa ginhawa at sa kahirapan. Ika'y nakaluklok. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ganyan ka nga. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ganyan ka nga. Di nagbabago, di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ganyan ka nga. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ganyan ka nga. Ikaw lamang ang Diyos at sa pasimula, ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos sa ginhawa at sa kahirapan. Ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos at sa pasimula, ika'y nakaluklok. Ikaw lamang ang Diyos sa ginhawa. Ikaw lamang ang Diyos, di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ganyan ka nga. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ganyan ka nga. Di nagbabago, di natitinag, di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan. Tunay nga o Diyos, di ka nagbabago. Di nagbabago, di mapipigilan, ganyan ka nga. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, ganyan ka nga. Di nagbabago, di natitinag, di mapipigilan, di nagbabago. Ganyan ka nga. Yes, Lord. Tunay nga o Diyos, karapat dapat kang papurihan, karapat dapat kang sambahin. Wala kang katulad, Panginoon. Jesus, ang buhay mo'y
kalayaang natatamo. Ang buhay ko'y sa'yo, awitin ko, walang hanggang kabutihan mo, karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Ang kasalanan ko'y pinatawad na walang hanggang pag-ibig mo. Biyaya mo'y sapat, awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo, karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, sabihin po natin, karapat-dapat ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Yes, Lord, karapat-dapat ka. Tayong sa'yo lamang namin dapat ibigay ang buong pusong papuri namin pasalamat. Tinatanghal namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo, dakila ang pangalan mo. Oh, oh, dakila ang pangalan mo, Jesus. Oh, puri ka, Panginoon. Karapat-dapat
uling pagkakataon po. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng pinakamainam na papuri at pagsamba na maiaalay namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Sa araw na ito, sa araw-araw, Panginoon, na patuloy mong pinaparanas ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! And Lord, right now, narito kami upang lalo pang makilala ang tunay na dakilang Diyos, ang aming great God and Savior, Jesus, sa buhay namin, sa pamamagitan ng iyong salita. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, samahan mo kami, pangunahan mo kami, upang lalo ka pa naming makilala at sambahin sa iyong kadakilaan. Purihin ka, O Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw na, Amen! Praise God! Sige po, pwede po ba yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon? At nakikita ko po yung inyong mga palakpak. Pwede po ba yung mga kamay natin ay itaas natin para sa Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo po, alam ko po na ang sarap magpuri sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang sarap makita na lahat po tayo ay nagtataas ng kamay para sabihin natin sa Panginoon na karapat-dapat ka, Panginoon. Wow, praise God, sa 10 nagtaas ng kamay. Pwede po ba na lahat po tayo magbigay galang sa Panginoon? Itaas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Sa iyo ang lahat ng pagdakila. Sa iyo lamang at wala nang iba. Panginoon, ikaw ang maghari. Ikaw ang makilala. Ikaw ang manguna, Panginoon, sa hapong ito, O God. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pwede po bang mag-high five muna tayo sa inyong mga katabi? Siguro mga 5, 4, 3. Sige po. Yan. Yan. So, good morning. Good morning po. Ayan. Yes, good afternoon talaga siya. Pero usually kasi kapag daw bumabati tayo, ito po ay laging magandang umaga dahil kahit hapon na maganda pa rin ang umaga, maganda pa rin ang araw natin. Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo, nakangiti na ba? Nako, mukhang hindi pa. Hallelujah, praise God. Yun po, magandang hapon po, magandang umaga sa bawat isa sa ating lahat at even sa ating mga nanonood po sa ating live. Ayan, good afternoon po sa inyo. Salamat po sa patuloy na pagsuporta po.
Amen. Sa panonood po sa ating live. And of course, ang bawat isa po sa atin ay I believe na kayo po ay laging excited. Amen. Amen. And salamat din po doon sa mga bisita po natin dyan. Ayan, good morning po sa inyo, good afternoon po sa inyo, magandang hapon po sa inyong lahat. At patuloy na lahat tayo ay laging excited po sa pag-attend po sa atin. Amen. Amen. Ayan. So kahapon po natapos po ang aming training, natapos po ang training po ng mga nasa mental health facilitator po. Pwede po bang invite ko muna po dito yung ating mga graduate po kahapon? May I invite you, tara po dito sa harapan para po makilala po nila kayo. Ayan. So, bahagi po ito ng ating plano po sa ating church na talagang i-workout po natin. Dito po kayo sa harap. Ayan. Sige po. Praise God. Huwag po kayong mahiya. O sige, dito na lang kayo sa harap. Ayan, sa harapan na lang po. Ayan, dyan. Ayan. So sila po yung graduate kahapon po sa ating mental health facilitator. And alam po natin na rampant na po ngayon. Alam po natin na may mga issue na even outside and inside the church, nakikita po natin ngayon na may mga iba't ibang dumadanas po. Marami tayong na-observe na nangyayari. Ano ba ang pwede nating gawin? But because, salamat sa Lord dahil binigyan tayo ng heart na mai-open ito sa ating church because marami po ang hindi open sa mga ganitong bagay. So may mga stigma po. Kapag kasi pinag-uusapan ng about sa mental health, ibig sabihin ay may problema ka na sa pag-iisip. Pero hindi mo alam, kailangan mo lang pala ng kausap. Tingnan mo yung katabi mo. Kausapin mo yan. Okay. So sila po ang ating mga nakagraduate po. Yes, palakpakan po natin ang kanilang pagtsatsaga. Napakatsaga po ng kanilang, nagbigay sila ng oras para sa atin pong lahat. And kapag po meron tayong gustong, ngayon po i-workout po natin ito, and then kapag meron po sa atin, sa ating live, ano tawag natin ito? Mga live group natin, ayan, sana mga gusto pong mag-ask po ng help regarding dun sa kanilang mga mental health. So pwede po natin kausapin yung ating mga facilitator. Ayan, salamat po. Okay. So, patuloy pa rin po yung ating series is about even greater. Amen? Ayan. So, sino po dito yung nagsasabing siya ay kompleto? Saan? Saan ba? Kompleto ang yung physical na pangangatawan? Kompleto ang yung pagkain araw-araw? Kompleto kung ano mang meron ka? Sino nagsasabi po dito na kompleto siya, sapat kung ano yung meron sa kanya? Sa pang-araw-araw. Amen. Meron. Okay. Meron, di ba? Sino po dito naman na sa palagay mo parang physically meron kang diferensya? For example, nakulangan ka ng daliri, nakulangan ka ng, naputulan ka ng paa, or merong mga ganong situation na kilala tayo, or kilala tayo na merong mga ganong physically challenged. Okay. So now, pag-uusapan po natin, kung kilala niyo po itong taong ito, hindi talaga kami close nito. Ayan. Okay. Charan! Marami sa inyo alam ko at naniniwala ako na kilala nyo kung sino to. Sino siya? Si Abu Chikik? Si Abu Chikik ba to? Okay, si Nick Vujicic, no po?
So, si Nick Vujicic ay sinilang siya noong, if I'm not mistaken, that was 84? Ako, di ko na-note. Siya po ay sinilang po na hindi po kumpleto ang kanyang physical na pangangatawan. So, wala siyang kamay, wala siyang paa. So, hindi po ito kumpleto. But, you know, nung siya ay habang lumalaki, meron siyang ginawa. Natutunan niya pong sumali sa swimming. Would you imagine, mas marunong pa siyang lumangoy sa'yo. Oo. Yung katabi mo, marunong bang lumangoy? At nagsisurf yan. O, di ba? Nagsisurf pa yan. At hindi lang po yan. Dumating yung time na talagang nakita niya na kailangan niya rin sigurong magmahal. Ayan. So, meron po siyang asawa. Ayan. So, nakikita niyo po. Ayan. So, alam niyo ba na may twins siya? Twin girls. Ayan, no? So, 4 po ang kanyang anak. Would you imagine, nabiyayaan ng 4 na anak si Nick Vujicic. And kung i-imaginein mo, kung ikaw yung nasa kalagayan niya, ano kaya yung mararamdaman mo? Titigil ba yung mundo mo? Hihinto ba yung mundo mo? Kapag wala kang kamay, wala kang paa. Pero anong ginawa ni Nick Vujicic? Nagpatuloy siya. Nakilala siya. Because of, sa kahinaan niya? Dahil ba sa kakulangan niya? Dahil sa Lord na nakilala niya? And at the same time, maraming lugar or bansa na siya ay naimbitahan. Katunayan po, 70 countries po. 70 countries po ang mga lugar na kanyang pinuntahan para i-invite siya. And kung titignan natin, parang ang liit lang nitong taong to, parang ang daming kulang sa kanya. Pero dahil ipinakita ng Diyos sa kanya na hindi kakulangan ng kamay, ng paa, yung pagiging kumpleto niya, ang pagiging kumpleto niya ay nasa Diyos. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo maigi. Kumpleto ba siya? Sobra pa. Kumpleto naman, ano? Okay. So, ang pag-uusapan po natin sa hapong ito ay it's about smallness into greatness. Amen. Okay. So, now let's read Psalms chapter 8, verse 1 to 9. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes to steal the enemy and the avenger. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. Yet, you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. You have given him dominion. Parang may nalampasan ako. What is the man? Doon natin sa part na yun. What is the man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field. And last, and the birds of the heaven and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Amen. Our Lord, how majestic is your name all the earth. Kung naobserbahan niyo po at sinundan niyo po yung pagbabasa po natin, sa unang verse, sinabi po ito, O Lord, our Lord, how majestic is your name. And sa last verse po,
Okay, sa last verse, binanggit din po siya. Ayan. Sige, dito na lang ako. Wait lang po. Yan. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set all your glory above the heavens. So, sa umpisa, binanggit po ni David dito, yung, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. And, in the last part po, in verse 9, nabanggit din po, uli, sinadya ba ito para ulitin? Sabi dito, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Amen. Mula sa simula hanggang sa huling verse, binanggit po kung gaano ka-majestic, kung gaano kadakila ang Panginoon. At binanggit ni David dito that the glory of God fills the earth. The majesty of God and glory higher above the heaven. The greatness of God are beyond of our imagination. Sinasabi dito ni David, Lord, napaka-majestic mo. Lord, grabe yung kapangyarihan mo. Lord, grabe yung glory mo. Nag-uumapaw. Hindi ko maarok, hindi ko mabilang, hindi ko masukat yung kapangyarihan o yung kadakilaan na meron ka. Pagbabalikan po natin yung verse, next slide po. Okay. Sabi dyan, O Lord, our Lord, how majestic is your name. In all the earth, you have set your glory above the heavens. Next, anak. Yan. Yan, sabi dyan, above the heavens, out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes to steal the enemy and the avenger. Hindi ba kayo nagtataka nung sinasabi ni David to, binabanggit niya dito, how majestic is your name. And then ang kasunod nito, ang sinabi niya, out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes to steal the enemy and the avenger. Parang out of nowhere, biglang binanggit ito ni David nung sinasabi niya kay God na how majestic He is. Imagine ninyo, ano ba ang behavior ng isang infant? Ano ba ang kakayanan ng isang infant? Wala. Mahina. Tama. Walang lakas. Walang weak. Basta weak siya. Yun ang masasabi natin. Kasi wala pa siya doon sa tamang edad na meron siya. Tama? Pero bakit sinabi ni David, sinunod ni David, itong verse na to, out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your foes to steal the enemy and the avenger. Ang mga bata na binabanggit dito ni David ay isang mahina, isang walang kakayanan, isang walang pwedeng gawin. Pero sabi niya, kayang talunin yung kaaway. Right? Kayang-kayang, parang ibig niya sabihin dito, mahina ang batang ito, pero kaya niyang talunin yung kaaway. Okay, next po, mamaya po, iaano po natin yan, that how majestic is the Lord, yung glory ng God from high above the heavens. But then, sinundan ni David dito na out of the mouth of babies and infants, na siya ang tatalo sa iyong kaaway. And why? Because ang sabi dyan, God shows His unique power by overcoming enemies through weak babies. Isang mahina po. Paano maipapakita yung kaluwalhatian ng Diyos sa isang mahinang bata? Paano ipapahayag ang kadakilaan ng Diyos sa isang walang kakayanan? Yun nga ang gusto nating alamin. Paano at bakit sinabi ni David to? Okay? Because even the weakest can silence God's enemies. Alam niyo yon, minsan, na-experience nyo na ba na kayo ay lumaban sa eskwela? Sino dito yung mga lumalaban sa eskwelahan? And
yung sumasali sa mga contest, sumasali sa mga, ayan, di ba? Pero sino dito yung nakita lang, napilit, and then nung sumali ka, nung isinali ka, ang galing-galing mo pala. Nasali ka, bakit ako napilit ng teacher ko? Ang hina-hina ko nga, wala nga akong alam eh. Pero akala mo lang pala yun. Nung sinali ka ng teacher mo, nagulat ka pa, nanalo ka. Wow! Nagulat ka pa, ikaw pa yung nag-number 1. Nagulat ka pa, ikaw yung nanalo sa contest na sinalihan mo. So dito, ipinapakita ni David, the babies, the infants, na kahit mahina, yung glory ng God ay makikita sa Kanya. So later, mas maiintindihan natin yan. When I look your heavens, the works of your fingers, and would you imagine, sabi ni David dito, when I look your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, and then, bumalik na naman tayo doon sa what is man that you are mindful of him. Di ba kung mapapansin ninyo from the first one, kung gaano niya binibigyan ng praise ang Lord, that how God is so majestic. And then, after that, ipinasok ni David doon na itong mga mahihinang to ang siyang magdadala ng kadakilaan ng Panginoon. And then sumunod dito, ang sabi doon sa verse, babalik natin anak, when I look at your heavens, the works of your fingers, and the moon, and the star, wala pong star, tama, and the moon and the star, which you have set in place, and what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him. Merong sinasabi dito na tayong mga tao ay insignificant, walang lakas, wala tayong alam. Pero, ang kasunod na verse dyan, sinabi ng verse dyan is, yet, you have made him a little lower than heavenly beings and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen and also beasts of the fields, the birds of the heavens and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the seas. Yung nagsasabing walang lakas, insignificant, binigyan ng karapatan ng God para mag-dominion, para gawin, magbigay ng pangalan, magbigay ng mag-alaga, mag-rule. Amen? So, titingnan natin yung napaka-contrast nung Psalms 8 na to. So, pinag-aralan ko po talaga siya ng husto. Okay? Pinag-aralan ko, sabi ko, ano ba yung gustong sabihin ni David dito? Paano ba namin to maiintindihan? Sa umpisa, sinabi niya, our Lord is majestic. And then sinundan ng isang mahina. Paano mo masasabi that majestic ang God kung yung batang mahina ang siyang magpapakita ng kanyang kadakilaan? And then right after that, sinabi niya uli, magdodominion, maghahari, magro-rule. Yung mga taong, sabi niya, what a man, sino ako? What a man? What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings. Itong taong ito, yung sinasabi natin na isang mababa lang, insignificant siya. Pero siya ang magdadala ng glory. Siya ang sinasabi dito, that the heavenly beings and crown him with glory and honor. Hallelujah. You have given him dominions over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the boughs of the field. So, just as babies becomes the means of God's majesty,
in defeating his enemies. Even yung man na sinasabi natin is insignificant, but nag-rule over all the earth, becomes the means of God, dominion over all creation. And ano yung principle na sinasabi natin dito? That God steal his foes by weak babies and he rules the world by weak humans. Parang ang labo pa, no? Parang hindi ko pa masyadong maintindihan. Ano ba yung ibig mong sabihin? So, as we go along, maiintindihan niyo po kung gaano grabe yung Lord, kung paano ipinakita ng Lord yung kanyang kadakilaan. Amen? God reveals His majesty through the weak, His dominion through the insignificant. Nireveal niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagiging dakila sa isang bata, sa isang children na sinasabi. And His dominion through the insignificant man. So sometimes naiisip natin, meron ba akong magagawa kung kulang naman ako sa karunungan? Meron ba akong magagawa kung kulang ako sa kaalaman? Meron ba akong magagawa kung marami akong insecurities sa sarili ko? Malinaw po na sinasabi dito ni David, meron. Amen. Meron po tayong halaga. Meron kang halaga sa eskwelahan ninyo, meron kang halaga sa trabaho, meron kang halaga kung saang lugar ka na nandoon. Amen. Because, ang sabi nga po dito, God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Even the most unnoticed. Ang dami pong, sa mga nai-encounter ko po, ng mga estudyante before, nung nagtuturo pa po ako, ang dami po sa part ng kanilang buhay ay lagi nilang sinasabi na sila ay kulang, mahina, walang alam. Ang daming sinasabi na hindi ko kaya, na hindi ako marunong. Pero once na na-realize nung isang estudyante na to, na siya ay marunong pala, na siya ay magaling pala, alam niyo yun, magugulat ka na lang isang araw, top 1 pa. Tama? Tama, Shane? Na magugulat ka na lang isang araw, cum laude pa, nakagraduate ng ganong hirap na hirap sa pag-aaral. Pero alam nyo, yung mga ganitong tao, sino lang ang kinakapitan nila? Ang God. Dahil sinasabi mo sa sarili mo that you are weak, wala kang alam. Pero once na na-realize mo na yung kahinaan mo pala ang gagamitin ng Lord para makita yung kalwalhatian ng God. Wow. Amen? Ganun po, God doesn't call the qualified. Di ba minsan parang pag sobrang galing ng isang tao, sasabihin mo, ay wala na akong ituturo dito. Parang hindi siya qualified dito sa namin, sa company namin. Parang sobrang galing niya na, parang hindi ko na siya kailangan turuan. Ano mas madaling turuan? Yung magaling or yung hindi magaling? Yung totoo. Yung totoo po. Yung maraming alam or kulang ang kaalaman. Sa mga na-experience po natin, sa mga nag-i-interview dyan, sa mga may company, wow, yes, may mga company, sa mga may mga business dyan. Di ba minsan, gustong-gusto natin kapag yung tao na hinahire po natin or even in our ministry is yung, syempre, naghahanap tayo talaga na marunong at magaling. Pero masarap pa rin minsan turuan yung, hindi naman yung walang alam, yung talagang minsan yung matuturuan mo pa siya. Amen? At dito sinasabi ng God, akala mo, mahina ka, akala mo hindi mo kaya. But God doesn't call the qualified people.
He qualifies the called. Kinawalify ka ng God, hindi dahil sa galing na meron ka, hindi dahil sa galing, yaman, or kung ano pa man na meron sa'yo. But God, He qualifies the called. Kina-qualify niya dahil sa Kanya. At hindi dahil sa anong meron ka. And even the most unnoticed, yung hindi napapansin, yung walang kakayanan. Pero once na nakita mo, na-identify mo, nalaman mo na sino ka sa harapan ng Diyos, magugulat ka na lang, grabe Lord, kung hindi ko pala sinubukan, kung hindi ako hubakbang, at kung hindi ko kinilala kung sino ka sa buhay ko, maybe hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Kahit po sa mga oras na to, kung dumarating pa rin sa punto ng ating buhay, na parang ang tingin pa rin natin sa sarili natin ay mahina tayo, yes! Sabihin mo, yes! Sa katabi mo, yes! Mahina ka talaga. Lumalakas ka lang. This is true. Lumalakas ka lang dahil sa Panginoon. Mahina po. Mahina yung pagkakagawa ng flood control. Sorry. Mahina talaga yun. Wala na tayong magagawa. Hindi, meron tayong magagawa doon. Okay? So, dumating man sa life ng buhay mo na parang nagko-question ka, Lord, talaga bang tinawag mo ko? Lord, talaga bang magagawa ko tong mga bagay na to? Well, sabi sa'yo ng God, yes. Yes. Kasi hindi naman yung galing mo ang mangunguna sa'yo kundi yung galing na meron ng Panginoon. Okay. So now, punta tayo sa New Testament. May Bible ba kayo? Yan, very good. Okay. So sa Matthew 21, kung babasahin natin yung Matthew 21, verse 5. Ang sabi dito, this took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a beast of burden. Ano ba yung narrative dito ni Matthew? Ano ba yung sinasabi ni Matthew dito? Okay? May isang hari, no? Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you. Anong meron? Humble. King po siya, di ba? Your king is coming to you, humble, and mounted on a donkey. Saan ka nakakitang hari? Saan ka nakakitang president nakasakay sa e-bike? Ay, pero ba nag-i-e-bike na president? Saan ka nakakitang hari na nakasakay lang sa tricycle? Saan ka nakakita ng hari na nakasakay lang kung saan? Pero ang sabi dito, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of beast of burden. Kung mapapansin natin dito, na tinutukoy dito, isa ito sa mga prophecy ni Zechariah, if I'm not mistaken, sa Zechariah, binanggit po ito, na meron darating na isang hari, nasasakay sa isang donkey, at kikilalahaning hari. Kung mapapansin po natin, paanong ang hari ay nakasakay lang sa isang donkey? At sino ang pinapoint nila dito? Alright? So God reveals His majesty, His lowliness sa kanyang kababaan. Would you imagine, God siya, pero yung pagiging God niya is sobrang pagka-humble na meron siya. Okay, let's continue. In Matthew 21 verse 15,
But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple, Hosanna to the Son of David, they were indignant. Okay, ito pong Matthew, ay kung titingnan po natin, ito po yung Palm Sunday. Ito po ay dumaan siya, si Jesus po ay nag-cleanse, si Jesus po ay nagpagaling ng mga pilay. Ito yung mga time na to na nagpagaling si Jesus. And then merong priests and scribes. Nakita niya yung ginawa. Sabi niya, but when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, anong ginawa ng children? And the children crying out in the temple, ano po sinabi niya? Pwede po ba nating basahin? Wow. Hosanna, Hidasan. Pwede po bang malakas? Ano pong sabi ng mga bata? And the children crying out in the temple, Hosanna to the Son of David. They were indignant. Ito na yung sinasabi natin na yung mga bata ay nagpupuri sa Panginoon. At next natin dyan, and they said to him, do you hear what these are saying? Sabi ng mga priest and scribe. And Jesus said to them, yes. Have you never read? Have you never read? Sabi niya dyan, do you hear what these are saying? And Jesus said to them, yes. Have you never read? And ito po ay pinatutungkulan sa Psalms chapter 8. Because ang sabi dito, out of the mouth of infants and nursing babies, you have prepared praise. Hindi nyo nabasa? Hindi nyo ba nabasa sa Psalms 8? Hindi nyo ba nakita sa Psalms 8 na ang magpupuri, ang sasamba sa akin, ang magbibigay ng pugay sa akin, is those na tinatawag nating mga mahihina. At doon maihahayag ang kapangyarihan ko, ang kadakilaan ko, the majestic, the glory of the Lord, ay doon mahahayag. So sa Psalms chapter 8, ay connected siya sa Matthew, na binanggit ni Jesus dito, na nakita na ni David, nung mga time na yon, na ang Panginoon ay pupurihin ng mga taong mahihina. And because of that, doon mahahayag yung kanyang kalwalhatian. Amen? So, Psalms 8 is being fulfilled. Hindi nyo ba ako nare-recognize? Hindi nyo ba naiintindihan? Sabi niya, hindi nyo ba alam yung tinutukoy sa Psalms 8 is directly na tinutukoy ngayon dito na sinasabi ko sa inyo that showing that the children's praise is the fulfillment of the scripture. In their praise, the enemies are silenced. Ganun po ang nangyari kung babalikan po natin yung Psalms. Di ba sa Psalms po, balikan niyo po yung Psalms chapter 8. May sinabi po doon sa bandang huli, and the enemy ay nanahimik, natalo. Marami po ang nagsasabi na minsan kapag tayo ay mahina, parang isa ka ng talunan. Maraming nagsasabi minsan sa'yo na hindi mo magagawa yung isang bagay. Hindi ka magtatagumpay sa gagawin mo. Minsan kahit yung kasama natin sa trabaho, kasama natin sa bahay, minsan kapamilya pa natin, dahil may doubt siya sa'yo, minsan dahil hindi mo siya kasama. Pero once na ipinakita ng Diyos sa'yo kung gaano ka kaimportante sa harapan niya, kung gaano niya ipinapakita na yung mga mahihina ay kaya niyang palakasin. Na kaya niyang ipakita, i-prove sa'yo that I am God. Na sinasabi nilang wala. Na sinasabi nilang hindi mo kaya. Na sinasabi nilang wala kang pag-asa.
Pero ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, kung ikaw ay mahina, palalakasin kita. Amen. Paano ngayon ang mundo natin talagang kailangan laging magaling, kailangan marunong, kailangan may alam. Ano ang gagawin ko? May magagawa ba ako? Meron po. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 28. Kasunod din po nito, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. God chose what is low. Parang na ulit. So that no human being might boast in the presence of God. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Sabi niya, so that, this is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Hindi ang mundo, hindi ang galing ng mundo ang magsasabi na ikaw ay malakas. What is foolish in the world, shame the wise. What is weak in the world, shame the strong. God is reminding us na kaya kong ipakita yung kadakilaan ko kahit ikaw ay mahina. God show His majesty not by overpowering His enemies, but by defeating them through meekness and lowliness. Kung paano nakita natin at nabasa natin kung paano si Jesus na sinasabing darating ang hari, pero siya ay ipinanganak sa isang sabsaban. Na siya ay ipinanganak nang walang sariling tahanan para siya ay isilang. And that is our God. Kung paanong ipinakita ng God sa atin yung kanyang kababaan, yung kanyang pagiging humble. And because of that, yung kapangyarihan ng Diyos ay mahahayag. Amen. Meron na po bang nagsabi sa inyo na hindi mo mararating yung pangarap mo? Meron na bang nagsabing ganon? Meron na bang nakapagsabi sa inyo na hindi mo kaya? Parang wala. Wow, ang gagaling nyo. Meron po ba? Meron dito? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo naka-experience ng ganon. Pero alam niyo ba, ang makakatalo lang pala sa mga magagaling at mahuhusay is yung kababaan ng loob. Ang makakatalo lang pala sa isang galit na hindi kayang masugpo ay yung kababaan din ng loob. Ang makakatalo din pala sa isang taong walang halos gawing mabuti is yung kababaan ng loob. At kung sino lang yung meron at perfect na tinatawag nating merong kababaan ng loob, walang iba kundi si Jesus. At kapag wala si Jesus sa heart natin, wala si Jesus sa life natin, hindi natin matatagpuan ang kababaan ng loob. At dahil sa kababaan ng loob, doon makikilala ang Diyos sa buhay mo. Kadakilaan ng Diyos ang makikita sa pang-araw-araw na buhay mo. The weakness and the strength, where you see weakness, God sees purpose.
our weakness, pwede paling maging purpose. Yung dating wala kang kwenta, yung dating wala kang alam, pwede pala, kapag nasa iyo si Jesus, mahayag yung kaluwalhatian niya, magkakaroon ka ng kwenta. Amen? Pwede pala, sa life ng buhay mo, na sinasabi mong totally, wala ka ng pag-asa, pero pag sa Panginoon, magkakaroon ka pala ng pag-asa. Kung ang nakikita mo yung kahinaan mo, pero ang nakikita sa'yo ng Panginoon, may purpose ako sa'yo. Kung minsan lagi mong sinisisi yung sarili mo, bakit ako ganito? Bakit nangyayari sa akin ito? Bakit nakakaranas ako ng mga iba't ibang pagsubok na hindi ko namang ginusto? Bakit ang dami kong nararanasan sa buhay ko? Pero dahil merong Diyos na nagsasabing may purpose ako sa'yo, mangyayari ang kalooban ko sa'yo. Amen? Sa life natin, kung wala si Jesus, kung wala ang God, at hindi natin siya ina-acknowledge, wala po tayong magagawa. Yun po ang katotohanan. In your lowest point, God's power is greatest. He is even greater. He is a great God, a majestic God. Ano po ito eh? Ang karugtong po nito ay yung kwento nyo. Ang karugtong po nito ay paano ka pinalakas ng Diyos. Ang karugtong po nito ay nung ikaw ay mahina, dahil nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, nakilala ng life mo na dapat pala makita ko na meron akong purpose. Na dapat pala nakikita ko ngayon na hindi sayang yung bawat araw na ginagawa ko. Yesterday, ito po, kwentuhan ko lang po kayo, magkwentuhan lang po tayo. Yesterday po ay, nag-start po akong, parang start ko na siya para salita sa training namin sa MHF. Nung last week kasi nagkasakit po ako, so wala po akong boses. Nagkaroon ako ubo, sipon, konting lagnat, pero naging okay naman. Then, wala akong kaboses-boses. And then, parang naisip ko, magpaalam na lang ako na hindi na ako magsalita or mag-talk kahapon. Pero, ayun, dahil nagkaboses naman ako, nagkaroon ng chance talaga na makapag-talk pa rin kahapon or makapagturo pa rin kahapon. Pero alam niyo ba, kwento ko lang po sa inyo. Wala naman po akong ibang ikukwento eh. Okay. So, nung nagsasalita po ako, yung prepare kong turo is about trauma. About trauma po siya. Paano matutulungan ng isang facilitator ang isang dumadanas ng trauma. And sa simula, nagpalakpakan pa yung mga team namin nagpalakpakan pa sila nung pagpasok ko eh. Pero after nun, biglang, bigla akong nakaramdam ng isang matinding kaba. Kinabahan po ako. Tapos, dahil kinabahan ako, feeling ko that time, dito sa side kasi is mga taga-pastor ng mga Rain M eh. So parang feeling ko, ito yung mga pastor ng mga Rain M. Tapos itong side namin. Kaya ang ginagawa ko, nakaside lang akong ganyan. Kasi once na tumingin ako sa kanila, para akong ganon. Tapos plus the fact na ang mga kasama ko po na nagtitrain kahapon is master trainer, psychologist, registered counselor, mga ganun po. Eh, sino lang ba ako? Si pastoratin lang naman ako. Pero, okay, so ganun na. Nung mga time na yon, biglang may pumanting sa tenga ko na sa sobrang, maybe sa sobrang kaba ko, biglang may tumulog sa tenga ko. Tin! Tin!
Sabi niya gano'n, tumigil ka na! Okay, ting, gumanon. Kasi that time, may ano po kasi ako, IC eh. Ano naman yung IC? Inferiority. Yon, complex. So may IC kasi ako before. So pinag-uusapan natin is about trauma. So that time, biglang pumasok sa akin yung ganong behavior ko. Inferiority complex. Parang nawala na ako as in, ganon. Hindi ko alam kung napansin nila yon. Kung napansin nila yon. So nakaramdam ako ng ganon. Bigla akong kinabahan, tapos parang gusto ko nang tapusin yung talk ko. Ayoko nang magsalita. Parang, para akong, by default na lang ako, na nagkukwento ako, nagsasalita ako, and then may mga notes ako. So, madalit sabi, parang ako ay na-distract at nakaramdam ng inferiority complex. Naramdaman ko way back. Dumating sa time na parang habang nagtuturo po ako, just imagine, ang pinag-uusapan po natin dito ay mental health and it's about trauma. Kaya anytime, tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Anytime, kailangan ka niyan. Kailangan ng kausap niyan. Kasi anytime na biglang may bumalik sa kwento ng isip niya, biglang magda-down yan. So hindi mo alam na minsan yung mga kasama natin dito sa loob at labas ng church ay may mga pinagdadaanan. So ganun ang nangyari. So parang ang nangyari, so sige lang, dire-diretso lang ako, ganyan. So ang nagpa-flashback sa akin sa likod, wala kang alam, di mo alam yan, di mo kayang i-deliver yan, wala kang kwenta. Would you imagine? Nung mga time na yon, dahil nag-flashback sa akin yon, biglang bumalik sa alaala ko yung mga bagay na yon. Alam niyo po ba si Pastora Tin ay sobrang mahiyain? Talaga ba? Hindi halata, pero totoo po. Ang taas po ng IC ko. Kasi feeling ko parang gano'n. Lumaki ako sa bahay lang kami. As in, kahit nung college ako, hindi ako lumalabas. So, parang nag-flashback sa akin yon na parang, wait, yung mga kaharap ko, ganito. Yung mga kasama ko, ganito. So, ang dami nang nag-flashback sa akin. And then, after nun, sabi ko, di pumunta na ako sa likod. O, di ba hindi ako iiyak na magkukwento ako? Punta ako sa likod. Tapos, buti na lang po talaga, hindi ako hinimatay. Kwento ko lang po ito sa inyo, ha? Nung time na yon. After that, punta na ako dun sa likod. Tapos, pinipilit ko si Pastor Eric, ano ba nangyari sa akin? Ano ba? Kwento mo, ganyan. Process yourself. Sabi ba naman sa akin gano'n? Iproseso mo yan. Gano'n. So gano'n. Biglang nag-flashback sa akin na I am weak. Hindi ako magaling, hindi ako marunong, hindi ako matalino, wala akong alam, and all. But, kung titingnan po natin, nagtuturo ako, may mga na-encounter na ako, nakapag-talk na ako, imagine that things. Nakapag-talk na ako sa Mindanao, nakapag-talk na sa ibang lugar, and all. And then all of a sudden, biglang nag-flashback sa'yo na ikaw ay mahina, wala kang alam. And then madidisturb na yung isipan mo dahil ganun na yung pumasok sa'yo eh. And then habang nagbibiyahe kami ni Pastor Eric, dahil hinatid po namin yung trainer po natin sa QC, hanggang sa makauwi po kami, medyo gabi na po kami nakauwi. So sabi ko, magpe-prepare pa ako ng message ko, iniisip ko siya. So iniisip ko siya lahat. And then, sabi ko, eto po totoo pong, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sabi ko, Lord, yung ituturo ko pa is yung, paano ko maipapakita yung kaluwalhatian mo. But then, sa ganitong sitwasyon, ayan na. Bigla ko na lang iisipin na bigla akong naiyak na wala akong alam.
So, sabi ko, Lord, inilagay mo sa heart ko to. Inilagay mo yung plano na to dahil alam kong mahayag ang kadakilaan mo. Di, pauwi na kami. Sabi sa akin ni Pastor Eric, do the butterfly. Hug. Okay, alam niyo po, sige po, iganto po kayo. Yan. Yan. Ito po ay isa sa mga natutunan po nila sa MHF na ginagawa po natin kapag po nakakaranas tayo ng depression, ng medyo na-stress na tayo. So the butterfly hug. It's okay. Left, then right. It's okay. It's okay. Yan. And then hanggang sa ma-comfort ka na. Ang hirap din pala kapag alam na rin ng mga kasama mo, no? So ganon. So nangyari. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag kasi ang nangyari, parang biglang pumasok na naman sa mind ko, ay parang hindi yata ako effective. Ganun po agad yung pumasok sa isipan ko. Hindi ako effective. Plus the fact na isang linggo na ako nagpe-prepare ng message ko. And then, yung message ko is about kung paano mo makikita ang God sa kahinaan mo at makikita ang kalwalhatian niya sa kahinaan mo. And then, nakauwi kami sa bahay. Tapos, ni-remind ako ng Lord, sa ganong bagay lang ba mo masasabi na ikaw ay magaling? Sa ganong pagiging maayo, anbawa, na i-deliver mo ng tama yung talk mo, at kapag nagkamali ka ng konti, hindi mo na nakikita yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ganun lang ba kabilis yun? Sabi ko, Lord, grabe. Oo nga. Kasi alam niyo po ba na malaki ang plano ng Lord sa atin dito sa Malolos po. Dahil ilang percent na po ang nakakaranas ng iba't ibang anxiety, depression, stress, and all. Gumawa po ang ating konsi, gagawa po siya ng isang ordinansa. And you know what? Tumawag po si Konsi Ega para sabihin, Pastor Atin, I would like to invite you and your team para makasama namin sa pagbuo ng isang ordinansa na ipapasok natin to sa ating lugar ng Malolos para makatulong tayo doon sa mga taong nangangailangan ng tulong pagdating sa mga abuse and all. Bumalik po lahat sa akin yun. Sabi ko, Lord, oo nga no, hindi naman ako yun eh. Hindi naman yung galing ko or kung ano yung meron ako ang mahahayag. Ang mahahayag dito ay yung kalwalhatian mo. Ang mahahayag dito is yung galing mo kung paano kita tinuruan sa pagiging mababa, sa pagiging hindi marunong. Dahil binigyan kita ng karunungan, ng kaalaman, dahil doon mahahayag ang kalwalhatian ko. Sabi ko, okay, Lord. Sabi ko, okay lang ba, Lord, na i-testify ko to? Kasi parang iniisip ko, parang in my end, syempre parang, ano ba yan? Parang ganon. Pero sabi ko, Lord, as long as makakapagbigay ng kalwalhatian mo, yung buhay ko at ng buhay ng bawat isa ay gagawin ko. Even in the smallness, into greatness. From smallness into greatness. From sa pagiging weak, pinapalakas ka ng Diyos at gagamitin ka ng Diyos sa maraming tao at sa maraming lugar. And take note, so nung nagkausap po kami nung master trainer po, sobrang nagpapasalamat siya dahil na-open po dito sa ating Bulacan yung MHF po. At na-appreciate niya talaga yung paano naging participative yung bawat umaten po kahapon. And then sabi ko, Lord, ibinalik mo yung confident level ko. Parang ibinalik mo ulit yung paano ako tatayo. Sabi ko, Lord, tatayo ako bukas eh. Napaka-fresh naman nito. Ang fresh naman nito na parang bakit ko na-experience to. Pero alam niyo po,
ang gustong ipakita lang ng Lord sa atin dito, tatayo ka dito hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa marunong ka, hindi dahil sa marami kang alam. Tatayo ka dito dahil itinayo ka ng God doon sa mga bagay na mahina ka at ipapakita niya kung paano ka niya palalakasin. Amen? Kaya kung nag-iisip tayo minsan, na parang minsan sa life natin, ang dami-daming nangyayari, pero parang isa-isang iglap, nakita mo, bigla kang nawala, bigla kang nagkaroon, na-discourage ka. Pero ano ang pinapaalala sa'yo ng God? Anak, yung discouragement mo na yan, gagamitin ko yan para maging malakas ka. Amen. And then, sabi ko, Lord, kung talagang, sabi ko, ito yung binigay mong vision, ito yung binigay mo sa aming para makatulong sa iba. And then, yes, gagawin natin para makatulong tayo. And then next week po, ay magsiset na po ng schedule ang ating consi para po magkausap po yung buong team at para po makatulong tayo sa mga taong na-abused. And that's why meron po tayong mga tinrain din dito. Akala nyo hindi ko kayo isasabak. Sasama kayo para makatulong po tayo. Dahil marami po ang nangangailangan, marami ang nangangailangan ng tulong. And alamin mo kung ano yung purpose, alamin mo kung bakit ka nandito, alamin mo kung bakit ka nandyan ngayon. Tandaan po natin na hindi tayo nandito para lang sa katabi natin. Tingnan mo yung katabi mo. Nandito ka dahil may purpose ang Lord sa'yo. At dahil dyan sa katabi mo, dahil mahina siya, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Amen. So may schedule na rin po kami sa Palawan by October 1, 2, 3, 4. Kami po ay mag-help din po doon dahil marami na rin pong nangangailangan ng help when it comes sa mental health. So, marami pong ipapagawa ang Diyos. Kaya kung sa akala mo mahina ka, hindi ka mahina. Pinapalakas ka ng Diyos. In your lowest point, God's power is greatest. Kailangan mong ideklara yan. In your lowest point, sa oras ng kahinaan mo, sa oras ng pagsubok na dinadanas mo ngayon, ang Diyos lang ang mahahayag sa'yo. Bakit ba napakaraming pagsubok ang nararanasan ko? Kasi hindi para sumikat ka, hindi para walang mangyari sa'yo. Kaya nangyayari sa'yo yan, kaya nangyayari sa atin yan, para mahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Para mahayag kung sino yung Diyos na sinasamba mo. Para mahayag na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang ganito kaliit. Hindi natin masukat ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam kong mahina ka, pero hindi matatapos ang taon na to. Sabihin mo sa kanya, yan. Hindi matatapos ang taon na to. Mangyayari yung kalooban ng Diyos sa'yo. Kung ang iniisip mo mahina ka, sabi ng Diyos, malakas ka. Kung iniisip mo wala kang purpose, sabi ng God, may plano ako sa'yo. Payayamanin pa kita Bibigyan pa kita ng lakas Bibigyan pa kita ng talino, ng karunungan at lahat. Amen? Hallelujah. And this afternoon, ihayag mo kung ano yung ibinigay sa'yo ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na palampasin lagi yung pagkakataon na hindi natin siya mabigyan ng kaluwalhatian, na hindi natin mabigyan ng mataas na papuri ang Panginoon. Amen?
Ang gawin po natin, ideklara po natin kung gaano kabuti, ka-great ang God sa buhay natin. And alam niyo po, kung ang pagpapala ay nasa iyo araw-araw, kung ang kalakasan ay nasa iyo araw-araw, kung ang pag-iingat ng Diyos nasa iyo araw-araw, hindi sa pagiging OA po, hindi sa pagiging OA. Kung meron ka nun, sino tayo para hindi sumamba sa Panginoon? Amen? Sino tayo para hindi itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon? Amen? Sino tayo na sabi nga, insignificant, mahina, pero pinalakas ng Diyos. Tuwan-tuwa ako kanina dito sa mga nasa harap kanina. Walang humpay talaga yung kanilang pagkaway sa Panginoon. Alam niyo po, ang sarap magpuri sa Panginoon. At sarap na dinideklara natin yung pangalan ng Panginoon. Simula't simula, nitong pagpasok ng August, hanggang sa ngayon, I think this is our last series, na ipinapakita dito ni David, na sinasabi niya dito, our Lord. Our Lord. Sabi po dito, our Lord, our Lord. How majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. At yung ending niya, ganun din. Our Lord, how majestic is your name in all the earth. In between, doon sa kalagitnaan na yon, ipinapakita din ni David na yung taong mahihina na ginamit ng Diyos, na siya palang magpupuri at magpapakilala sa Panginoon. At magsasabi na ang Diyos ay makapangyarihan. In between, doon sa kwento na yon, na inihahayag, ay siya palang magpupuri at sasamba sa Panginoon. And this afternoon, kung alam mo sa sarili mo na ikaw yun, kung alam mo sa sarili mo na wala naman talaga akong kakayanan, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, nahayag yung kakayanan ko. Nahayag yung kabutihan ng Diyos. Ginamit ako ng Panginoon. Kung meron nga daw tayong ipagmamalaki or ipagmungayabang, yung Diyos ang ipagyayabang natin. Amen? Amen. So, tatahimik ka ba? Tatahimik ka ba? Tatahimik ka ba? Hindi po tayo tatahimik. Dahil masarap magpuri sa Panginoon. Kung dinideklara mo sa hapong ito na that God is our great God, pwede kang tumayo. Deklara mo sa Panginoon yan. Our God is a great God. Kung dinideklara mo na ang Diyos ang magpapalakas sa iyo, isigaw mo ito sa Panginoon. God is great. Amen. God's greatness is beyond our imagination. God's glory above the heavens, glory higher than heavens. God's majesty surpasses earth and sky. Ang lahat ng ito ay para lang sa Panginoon. Amen. Yes, God. Thank you, Jesus.
We declare your name, Jesus. We declare your name, oh God. As we lift our hands to you, Jesus. As we lift our hands to you, God. We will declare your name over all the earth. We will declare your name. How majestic is your name in all the earth. How majestic is your name in all the earth. Jesus, we declare your name. Hindi ang kahinaan namin na siyang makikita, Lord. Hindi ang anumang bagay na wala kami, Panginoon, ang makikita sa amin, O God. But Lord, yung kalwalhatian mo, Panginoon, ang mahayag sa buhay ng bawat isa, O God. Your hands inside stand. We will lift Bow our heads. We will rise and take stand. a stand. We will lift Up our heads. We will Rise and take a stand. 'Cause He's a great God. He's an awesome one. wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause He's a great God. 'Cause He is a great God.
an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. He's a great God. He's a great God. He's an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. He's a great God. He's an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. Panginoon, salamat po, God. Nahahayag ang iyong kaluwalhatian, Lord. Nahahayag ang iyong kabutihan, O God. Hindi dahil kami ay magaling, hindi dahil kami ay marunong. Pinapaalala mo lagi sa amin, O God, na ang dapat naming ipagmalaki, ang dapat naming ipagyabang ay ikaw lamang. Ang dapat naming kilalanin, Panginoon, ay ikaw lamang, O God. Hindi ang yaman, hindi ang talino ng sino man, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya dinideklara namin, Panginoon, sa hapong ito, sa aming pamilya, sa aming relasyon, sa aming mga anak, sa aming mga hanap buhay, sa lahat ng meron kami, dinideklara namin na ikaw lamang ang siyang maluwalhati at mapapurihan at masamba, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Tanging pangalan mo lang ang maihahayag, O Lord. Wala nang iba, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright. And now, we will continue to worship God through our giving. We will continue to bring back His greatness, though we cannot measure up to His greatness, but we can give our best. Sabi nga sa Colossians 3:23, whatever we do it heartily, dahil ginagawa natin ito para sa Diyos, at siya ang Diyos na nag-uumapaw sa pagpapala ang magre-reward sa atin. And let's pray. Lord, thank you, Father, for your greatness, Lord God. Hindi namin matutumbasan, Panginoon, ang kadakilaan mo sa buhay namin. Subalit, Panginoon, ibinibigay namin lahat ng pinaka-mainam para lamang sa kaluwalhatian mo, para sa kadakilaan mo. Maraming salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, gamitin mo ang pagpapalang ito para sa lalo pang lumawig ang iyong kaharian at maipahayag lalo ang kadakilaan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po tayong lahat, and before we leave, this Sunday is our Super Sunday. Para sa naalala nyo, anong oras tayo sa Sunday? Akala ko nalimutan. Sa mga bago po na dumating at sa mga nagsi-CR pag-announcement,
inuulit po namin, this Sunday will be our Super Sunday because we're gonna have a service joined with Rain M, and it will be 10 in the morning. So, we have a good problem para pagkasyahin lahat ng mga tao. So, bahala na ang God, but we will, nag-uusap-usap naman po ang ating mga people. But then again, sabihin mo sa katabi mo, alas 10 tayo, ha? 10 o'clock tayo this Sunday. Okay? So, excited na ba kayo? Ang dami nating adventure sa Recent Christ. August pa lang. Meron pa tayong September, October, November, December. Marami pang gagawin ng Lord. Nakakatatlong quarter pa lang tayo. And the next quarter and the next 4 months, mayroon pang gagawin ng Lord. Amen? Can you tell your neighbor once again? Sabihin mo, the best is yet to come. Kung may ginawa ang Lord sa inyo na maganda mula January hanggang August, yung mga bare months, marami pang gagawin ng Lord. Magugulat ka nga, naka-reserve pala sa dulo yung mas magaganda pang gagawin ng Lord. Yung akala mong maganda nang nangyari, may mas maganda pang mangyayari. Amen? Yung mga dinaanan nga natin sa Recent Christ, dinaanan ng bawat pamilya natin at kung ano-ano pa, napatunayan natin mabuti ang Diyos. Before we leave, I would just like to leave this word to you. Maybe this is a word for someone na minsan iniisip natin, magpupuri ako sa Lord pag okay na yung life ko. Magpupuri ako sa Lord pag may napatunayan na ako. Magpupuri ako sa Lord pag wala na yung problem ko. No. The message na ibinigay sa atin ng Lord sa hapon na ito is this. Kahit sa kahinaan ko, sasamba ako sa Diyos. Ang Diyos ang matataas sa buhay ko. Kahit sa pagkukulang ko, magpupuri ako, hahanapin ko ang Panginoon. Dahil kapag naging ganon ang puso natin, sa kakulangan mo, ang Diyos ang magpupuno sa'yo. Sa kamalian mo, ang Diyos ang magtatama sa'yo. Sa kahinaan mo, palalakasin ka niya. Amen? Sa mga kasalanan na nagagawa natin, ang Diyos ang magiging kapatawaran natin. Kaya anumang bahagi ng buhay mo ngayon, kung ikaw ay malakas, magpuri ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nangihina, magpuri ka pa din sa Panginoon. Dahil lahat ng bahagi at lahat ng aspeto ng buhay natin, ang Diyos ay laging matataas. Amen? So let me just pray for you right now. Itaas mo ang iyong kamay and let me just declare this word to you. Because in the name of the Father, you are blessed. Pinagpala ka ng Panginoon at lalo kanyang pagpapalain pa. Ang nakikita mo ngayon ay maraming kahirapan, nakikita mo ngayon ay maraming pagsubok, but the Lord is declaring a great blessing in your life right now is about to come. And in the name of Jesus, you are loved and protected by our God. Yung nararamdaman mo ngayon, may kasama ka dahil niyayakap ka ni Jesus. And in the name of the Holy Spirit, God is empowering you right now na dahil sa mahina ka, pero ngayon, pinapalakas ka na niya. Nagkukulang ka, pero ngayon, pinupunan ka na niya. Dahil nagpupuri ka sa oras ng iyong kahinaan, ang kalakasan ng Panginoon sa oras na ito ay bumababa na sa iyo. Kaya dinideclare namin ito, Panginoon, nananampalataya kami ang buong Recent Christ, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat sitwasyon ng aming buhay, sasamba kami sa iyo, magpupuri kami sa iyo, mula linggo hanggang sa panibagong linggo, mula Lunes hanggang Martes, hanggang makarating kami at magkita-kita kaming muli, magiging malakas kami, magiging matatag kami, at patuloy na magpupuri kami dahil ikaw ang tunay na Diyos, majestic, great God. And we are declaring this, and we believe this, and we have faith in this, in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. God bless you, Recent Christ people. Muli po, sama-sama nating purihin ang pangalan ng ating
one another and have fellowship